Ate Edna, merong challenge sa mga reaktor. Antay or totoong kalingap. At syempre, pag-usapan din natin at bigatin ng reaction video ang pag-alma ni Ate Edna sa mga issue na nangyayari sa community ng Jomcar. At samahan nyo guys nagmuwa ng video reaction at commentary dito sa loob at labas ng Kalingap. At simulan natin to guys. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at tao mahirap. Hi guys, ito na naman po ang paborito nyong reactor, ang nag-iisang Marzano TV 2.0. Mga kababayay napapainda. At syempre, shoutout sa lahat ng nagmamahal dito sa Kalingap. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. You're listening and watching Marzano TV 2.0. Alright. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Val Santos Matubang, Ate Ed. At syempre, shoutout muna natin lahat ng buong Team Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna, at syempre, Kalingap Rob. Engineer Agol Kalingap. At syempre siya mga kababayan natin sa mula Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa buong Metro Manila. Shoutout po sa inyo guys. At syempre sa buong kapwa OFW natin sa iba't ibang dako ng mundo. Shoutout po sa inyo guys. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre, hindi ko na papatagalin. At syempre ito nga guys, ito na. Umalma na si Ate Edna sa mga nangyari sa issue dito. Especially dito sa Jomcar 18 and 23. At painggan natin yan. At the same time guys, disclaimer lang po ha. Ito po ako ay magbibigay ng opinion or komento. At lahat po ng sasabihin ko po ay aking by my own. Is my only theory, no? Theory of opinion. So hindi ko po pinipilit to. Yung mga sinasabi ko, sasabihin ko po, no, maaari nyo pong hindi tanggapin yan o tanggapin. Depende po sa inyo yan. Kung maniniwala kayo. So ito po ay magbe-base tayo sa video ni Ate Edna. At dito nga, no, challenge ni Ate Edna yung mga reactor. Kung antay ba o totoong kalingap. Pakinggan natin yan ha. At siguro hindi ko na papatagalin. At huwag niyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Marzano TV 2.0. Alright. Please subscribe. And please subscribe guys. At pakinggan natin si Ate Edna. Mga issue na ngayon na napansin natin sa mga ibang mga reactors. May nagsasabi na mga kalingap reactors daw. Yung iba naman, hindi naman kalingap, pero kalingap daw sila. Tapos Dami yan, Ate Edna. Nilalait-lait nga yung kalingap actually, may mga reactor na dyan guys hindi ko naman may mga reactor dyan talagang sabi, ayaw sa kalingap. Tapos puro kayo love team. Puro kayo love team. Kita mo nag-react na sa love team. Wala kasi siyang views Panay, nag-react na sa nagko-content na ng kalingap, nag-love team na rin. Hindi kinain mo yung sinabi mo. Tapos pa solid pa siya doon sa isang love team, no? Sa isang love team. Tapos kita mo, nag-react din ng iba. Hindi ba? Ganun lang yun guys Minsan nakakalungkot lang. Meron talaga mga ganyan. Sabi nila kalinga pero hindi naman. No? Madali kasi alam nyo guys, totoo lang. Madali mag-claim na kalingap ka. Pero para patunayan yan, ipakita mo, mahirap. Di ba may nagsasabi na mga kalingap reactors daw. Yung iba naman, hindi naman kalingap, pero kalingap daw sila. Tapos nandito ngayon, nasa Jomcar. Nasa Jomcar. Ay, Tara naamoy ko yan, Ate Edna, kung sino yan. Siya ba yung reactor na yung pupuna sa akin? Hindi daw ako solid sa dati kong nireact na love team. Iniwan ko na. Kamusta ka naman ngayon? Ba't nasa Jomcar ka? Kaya ka.
Ay, naku, ang tamaan may bukol. Di ba, Bebe Boy? Bebe Boy ko, ang tamaan may bukol. May nagsasabi na Mm. mga kalingap reactors daw. Oh. Yung iba naman, hindi naman kalingap, pero kalingap daw sila. Tapos nandito ngayon, nasa Jomcar. Jomcar. Ano? So, Sa mga Jomcar dyan, ha, maging mapanuri kayo, ha. Maging kayo, matikilos sa pinapanood nyo. Bahala kayo, hindi ko kayo pinipilan. Pero bahala kayo, guys. so papasukin naman ng mga comments, mga viewers, na iba-iba rin ang mga opinion. Ano, hindi natin alam kung sila ay mga bashers o talagang solid na supporters o fanatic. Kasi ganyan yung nagsisimula yung mga hindi pagkakaunawaan tapos batuhan ng mga comments. Tama naman. So ngayon po, ito po ang paliwanag lang po tungkol po sa Jomcar 23 at saka Jomcar 18. Alam natin po ang Jomcar 18, siyempre, kumbaga, ugatan na yan, halos lahat ng team ay nabuo po yan ng Jomcar 18. Tapos ngayon, nagkaroon ng medyo hindi pagkakaunawaan, which is normal lang po sa bawat samahan. Normal No? yan, oo. Normal naman sa samahan. Pamilya nga na merong hindi pagkakaunawaan. Family na yun, ha? Tama. Dito pa kaya sa atin community Community. sa social media. Dito That's sa a good example, Ate Edna. Madaling intindihin yan, ha. atin sa Kalingap. So, meron pong hindi pagkakaunawaan. Ngayon, balansehin po natin. Ito pong Jomcar 18 ay kumbaga stable na siya, established na siya. At nakita po natin na meron silang pagtulong na ginagawa, hindi lamang po sa kay Jomcar at Carla, kundi pati na rin sa ibang program ni Kuya Bal. So, tama po yun. So, yun yung sagot natin doon kanina sa live. Dapat natin na kung tama ba na mag-sponsor, tama po yun. Tama naman talaga, Ate Edna. Tsaka una-una pera nila yun. Pera na nila yun. Kahit sa mo daanin, as long as hindi mo pera, wala kang karapatan doon. Pwede kang mag-suggest. Pero para maambalahura ka, kontrolin mo, di ba? Iba na yun. Hindi mo pag may-ari yun. Kung gusto mong tumulong, ikaw tumulong. Ikaw maglabas ng pera. Ikaw pala magaling. Di ba? Halimbawa, Jomcar 18, nag-sponsor kay Krista. Oh. No, nakita natin na nag-sponsor yung mga sponsor na nasa Jomcar 18. Ay, yun po talaga ang dapat gawin ng mga sponsors natin. Nakita nyo, yun po ang dapat gawin ng mga sponsors natin. Big check, Ate Edna. Huwag po tayong mag-stick doon lang sa isa na nakita naman natin na okay na, na kumbaga meron na silang, kumbaga nabigyan na natin ng ng opportunity, nandyan na bago. Kumbaga, Ate Edna, established na. Kumikita na by their own, di ba? Like Carla Topolar, hindi tayo lalayo. Si Carla Topolar kumikita sa kanyang YouTube channel, di ba? Kita niya naman yung mga palipad, even yung views ng YouTube niya, talagang kumikita siya, di ba, guys, no? Na yung kanilang, kahit pa paano ay nabago na yung buhay. At ngayon, meron namang, bago na naman beneficiary na nangangailangan talaga ng tulong. The same need ng ating katulad ni Carla. Nandun siya sa sitwasyon ngayon kung saan si Carla nagsimula. So, pwede tayong tumulong doon. Ngayon, ang tanong, ang nagiging issue kasi, bakit daw daladala pa yung pangalan na Jomcar 18 ay iba naman ang inaano? Ang Jomcar 18, hindi po siya sariling entity. Jomcar 18 is under community of Kalingap. Hindi po, ang nasa isip kasi ng iba, ang Jomcar 18 ay isang community. Hindi po sila community, sinasabi nga ni Kalingap Rob. Kaya hindi niya na tinatawag na community, ang tawag niya doon supporters. So, set of supporters yun and members or an admin na ibig sabihin po is under sila ng Kalingap. Ganun po yun.
No? Tapos nangyayari, parang Jumper 18 is doon lang talaga sila sa isang benepisya. Hindi po ganun eh. Huwag nyo pong i-implement yung ganyang mindset o culture na dapat yun lang. Kita nyo naman guys si Carla. Ako masasabi ko, successful na si Carla. Kaya niya na kumita on her own. Sa kanyang sarili, kaya niya na kumita. So, deserve naman yung iba na, alam mo yung culture natin dito sa Kalingap na kapag may sumikat, tulungan naman yung iba hanggang dumami yung, later on, dadami na yung tutulong. Hindi lang si Carla, hindi lang sila Biancy, sila Joy. Diba? Dadami pa. At sana ganun yung culture natin. Hindi yung parang utak panatiko. Pasensya na po sa nasasabi ko Pero wag tayo maging utak panatiko. Kung magiging panatiko man tayo, in positive way. Di ba na ako, naintindihan ko naman yun eh. Ang pagiging panatiko, nagigets ko yun. Kasi, minsan, ganun din ako eh. Meron ako favorite na team sa basketball. Pero syempre, di naman ako nakikipagbangayan na parang yun lang talagang pinakamagaling. Yun lang dapat sikat. Hindi po ako ganun, no? So, I try my best na maging patas, di ba? So, pero nandun pa rin yung pagiging bias ko. Pero yung pagiging panatiko in negative, pangit po yun. Pero gusto mo maging panatiko, okay lang po yan. Naintindihan ko. Gusto mo nga, di ba? Naintindihan ko yung pagiging panatiko eh. Pero in positive way. Yun lang po. Di ba? Huwag naman sa sobra. Tinutulungan. Ay, syempre po, at yung Jumcar 18, yan po yung grupo nila, yung pangalan nila nung sila magsimula sa Kalingap. Diba? Hindi man ibig sabihin porque Jumcar 18 ay kay Jomar lang at kay Carla lang sila pwedeng magbigay. Wala pong ganun. Walang ganun, no. Ang sponsor, may kalayaan sila kung sino ang kanilang tulungan at wala tayong pakialam doon. Guys, Kita nyo yun Alam mo Ate Ed, no? Hiya tuloy ako sa iba. Bri mo Co-founder po kayo ng Kalinga, pero magsalita kayo, kita nyo yan. Yung iba nga walang ambag. Hindi mo nga kilala. Sila pa yung maaangas magsalita. Akala mo sila yung entitled kung mag-desisyon. Palag-desisyon sa sarili. Kita mo si Ate Edna, Ang ganda. Ito, real talk to, Ate Edna na yan, nanay yan ni Kalinga Prab at co-founder ng Kalinga yan, O pagdating sa pera ng sponsor, sa diskarte ng sponsor, wala silang pakialam doon. Wala silang rights doon. Ulitin natin. Pangalan nila nung sila magsimula sa Kalingap. Diba? Hindi man ibig sabihin porque Jomcar 18 ay kay Jomar lang at kay Carla lang sila pwedeng magbigay. Wala pong ganun. Ang sponsor, may kalayaan sila kung sino ang kanilang tulungan at wala tayong pakialam doon, guys. Kita mo yun? Malaya sila. Sino gusto tulungan? At wala kaming pakialam doon, guys. Tsaka ang tanong natin dyan, ang Jumcar 18, ba may pinirmahan silang kontrata? Parang isang yung mga dati, like sa ibang love team, no? Minsan, may mga makikita ng utak eh. Sir Mersano, akala ko ba susuportahan mo lang ganitong love team lang? Wala nang iba, akala mo, pag mamayari ka nila. Yun yung naging masakit sa ibang panatiko. Huwag nyo masasaktan sa akin, guys. Yun yung naging masakit na parang pag yung kunwari sinisinuportahan ka kaya ginamit mo yung Jomcar, no? Ginamit mo. So ang nasa isip ng ibang panatiko, pag mamayari ka nila, hindi ka pwedeng pumunta sa iba. Pag pumunta ka sa iba, lumalabas parang salawahan ka. Kalokohan. Ako tulad ko, reactor ako. Hindi ako pwede mag-stay sa isa lang. Hindi po talaga. Kasi trabaho ko po ito mag-promote. So, doon naman sa Jomcar 18, wala naman, tsaka isa pa, wala kami mga pinirmahan na kami po ay mag-i-stay lang dito. Habang nabubuhay po kami. Walang ganun May pinirmahan ba sila? May kontrata ba? At the same time, kung ginamit man na ang Jomcar, sabi natin Jomcar, in positive way naman, tumutulong sa iba, masama ba yun? Ayaw nyo yun, pinapakita nila na ang Jomcar ay tumutulong sa ibang mga beneficiary at mga vlogger. Masama ba yun? O masama lang utak mo? Masyado ang panatiko, wala sa hulog. Ako naiintindihan ko yung guys yung pagiging panatiko. Basta in a positive way, walang problema yan. Huwag ka lang maninira ng kapwa mo. Kahit reactor ka pa, kahit
kahit si Kuya Bal at saka si Kalinga Prab, wala man niya pakialam kung sinong gustong tulungan. Basta tama yung proseso ng pagtulong. Ang O, ibig sabihin diba? As long as nasa tama ang proseso ang pagtulong, tama. ko po ng tama, yung Mm. ipapaalam Oo. kay Kuya Bal, kay Tama. Kalinga Prab, hindi nakadirekta doon sa beneficiary. Tsaka Ate Edna, hindi na nang wawakwak. May sponsor kasi ng wawakwak. Diba sa mga history na nangyari sa Kalinga, may ganyan. Diba? Sponsor siya, nawakwak siya. Di ba? Nang wakwak pala. Pumunta sa kanya dun yung beneficiary. Yung beneficiary naman, sumama. Kita mo, napaganda ba? Hindi. Ganun yun eh. Kasi may mga sponsor nang wawakwak. May sponsor naman talagang totoong tumutulong kahit walang kapalit. Di ba? Ganun sila guys eh. May mga sponsor talagang mababait na. Paalam kay Kuya Bal, kay Oh. Kalinga Prab, hindi nakadirekta doon sa beneficiary. Kaya doon sa ipaalam sa mga ibang vlogger na nandito kung ano yung gusto nila. Ganun naman baga po ang ano natin, ang agreement natin sa mga sponsor, di ba? Tatawag sila, makikipag-usap, o kaya makontak kala Edo, kala kung sino yung mga vlogger dito kay Papa Dan. Dito sa bahay, nandito ngayon sila Rich Falcon, si Berador, sila Mara, yan. Minsan nire-reach out nila para makarating kay Kuya Bal ang tulong. So, ganun po yon. Dahil yan ay pera nila at kusang loob nila yan, mula sa kanilang puso, wala po tayong pakialam dyan. Oh, malinaw yan ah. Kaya yung mga ano dyan ah, yung feeling entitled. Akala mo hawak nyo sa leg yung sponsor. Wag po ganun guys. Maging ano tayo, malawak ang unawa natin. Yan ay pera nila at kusang loob nila yan, Oo. mula sa kanilang puso, wala po tayong pakialam dyan. Tama. Ano? Oo. Lalong-lalo na po yung mga reactors. Oko. Ano, na nagsasabing reactor sila ng Kalingap. Pero ang mga pinagsasasabi ay hindi maganda. Ano? Yun lang masakit. Bakit ganun? So, nasa atin na po yung mga viewers kung maniniwala tayo na sila ba talaga ay Kalingap o hindi. Oh. 'Di ba? Kasi alam mo guys, ako as a reactor po, ganun po dapat eh, no? Ako minsan natatakal ko yung mga basher for educational purposes. Pero kasi para magtackle ka, para masira. Kasi totoo guys, no? Totoo lang, sponsor, beneficiary, Team Kalingap vlogger, as much as possible, no, wag natin silang atakihin. Let's promote. Ang React po nagpo-promote yun. Ngayon, kung may mga issue, wala namang masama sa mga issue as long as napag-uusapan siya, no, with educational purposes. At the same time, may mapapala yung mga viewers. For example, issue siya, itatakil mo siya. Tapos, you make it sure, in the end of your vlog, you make it sure, meron kang nagawang solution. May solution kang nagawa, meron kang na-formulate na solution. Pero, kunwari, as a reactor, nag-topic ka ng issue, at the end of your vlog, nag-create ka ng maraming bashing. Nakapanira ka ng beneficiary. Do you think nasa Kalingap ka? At do you think naging solusyon ka? Hindi, naging problema ka pa. Nagsakit ka pa ng ulo eh. Siyempre sa side ng reactor, meron siyang views. O, diba? Kaya nga lang dyan, may nasira naman siya. So, iba yung, kasi iba sabihin, Sir Marzano, wag ayoko ng issue. Yung mga isip ng Pilipino, ang pinakamasakit na sakit natin, sa culture natin, mahilig tayo sa band-aid solution. Ano yung band-aid solution? Kapag may problema, lagi natin tinatakasan. Hindi porket issue ang topic, masama na siya, mali. No. Ako, pag ako nagtatopic talaga ng mga issue, I make it sure mayroong matutunan yung mga viewers at merong solusyon na kung pwedeng isuggest. Pero hindi ko iiwanan yung vlog ko na magtatalo-talo sila dyan. Not unless may mga pasaway talaga. Minsan, okay naman yung paliwanag mo. May magko-comment dyan, sablay pa rin. Hindi siya nanood. Talagang, nagko-comment lang. Kaya minsan sarap batukan eh. Ang ganda ng explanation mo, magko-comment doon, manggugulo.
Di ba sila nga tuktok? Di man nanood ng video mo. May mga ganun kasi guys. So ako as a reactor, you make it sure, no, in the end of your vlog, magiging solution ka. Hindi ka sakit ng ulo, anak ka ng pateng. Kung sakit ka ng ulo, ay naku, wala yan ako. Tanungin mo sarili mo kung nasa kalingap ka ba o hindi. Ganun. Mga viewers, kung maniniwala tayo na sila ba talaga ay kalingap o hindi. Kasi kapag ang kanilang ginagawa ay nagki-create na po ng kaguluhan, ng bashing, pagpawatak-watak, ng mga beneficiaries at mga sponsor, ay ibang usapan na po yan, guys. Hindi po yan kalingap. Lalong-lalo na kapag... Ayan na, ibang usapan na yan, guys. Nagkikreate ng kaguluhan. Hindi kalingap yan. Kahit sinasabi nila, nakalingap sila. Kasi sabi ko nga sa inyo, guys, madali mag-claim na kalingap ka. Pero ipakita yun, mahirap. Ulitin natin. Beneficiaries at mga sponsor, ay ibang usapan na po yan, guys. Hindi po yan kalingap. Lalong-lalo na kapag ang tinitira po ay sponsor na wala namang ginawa kundi mag-sponsor lang. Walang channel, walang... Diba? Ayan, katulad ni Sir Andy Cabral, tahimik na nag-i-sponsor pero merong reactors na sinisiraan siya. Anong reason? Hindi natin maintindihan Tapos makiklaim na siya ay kalingap. Ay, ang tinutulungan nila, Sir Andy, kalingap. Diba? Tama yun eh. Alam mo, nasabi kasi ni Ate Edna, kung gano'n na, ito guys nasabi niya na sinisiraan. Kasi unang-una kasi, ba't niya nasasabi na sinisiraan? Baka isipin nyo, galit si Ate Edna. Ako, nakikita ko dito, makes sense eh. Bakit? Kasi unang-una, no, yung sponsor na yon si Sir Andy, tumutulong naman sa kapwa kalingap. Okay sana kung tumulong siya, hindi naman kalingap eh. Pero kahit na eh. Kasi tumulong naman eh. Not unless nang wakwak siya o kaya meron siya minura. Meron siyang inaway na ibang viewers ng kalingap or ng team kalingap, gano'n. So, doon magalit tayo. Pero kung tumutulong, nasaan ang utak mo? Tumutulong nga eh. Nagkataon lang, hindi lang sa Jongkar. Sa iba. Anong problema mo doon? Pera naman niya yun. Tsaka mahirap yan, guys. Ang sponsor kasi, guys, totoo lang, alam mo yan, sponsor, dapat nga iniingatan niya mga yun. Lalo na, masipag tumulong. Wag lang sana lumaki ang ulo, no? At sana wag sila magbago. Like Sir Andy. Alam ko Sir Andy mabait yan. Na ito binabanggit ko para hindi siya i-build up, no? Sinasabi ko to as yun ang nakikita ko eh. So, di ba, kung tumutulong man, dapat ingatan natin sila kasi totoo lang, guys, yung mga sponsor ang hirap makakita ng ganyan tao. Totoo lang. Napakahirap makakuha ng sponsor na talaga sipag sa pagtulong at pagsuporta. Napakahirap. Tapos ani mo, pumunahin mo. Punahin natin, pero in a positive way. Pwede natin pakiusapan. Sir Andy, baka nakakalimot po kayo, baka pwede naman po. Ganun. Hindi yung ganun. Dapat ganun, guys. Kasi sponsor yan eh. Alam mo, kahit sa company, may mga nag-i-sponsor. Kaya sa mga artista lang. Sa mga artista, hindi nila inaaway yan. Kasi sponsor nila yan. Laking bagay niyang sponsor, totoo lang, guys. Kasi may pera sila. So ngayon, isang gamitin natin yung yung talino natin. Na hindi lahat inaaway natin. Iba yung nangaaway sa sir Marzano, pinupunahan mo. Punahin mo. In positive way. Hindi, as long as hindi magkikreate ng pambabash dun sa tao, okay lang. Kasi pagmamahal mo yun. Kasi hindi naman masama pumuna. Ang pagpupuna po ay mabuti po yun. Kaya nga lang, kung pupuna ka na merong mag-iiwan ng lamat sa mga viewers at sa ibang tao, hindi puna yun, bashing na yun. Paninira yun. Ganun, guys, magkaiba pa yung iba, ginagawang excuse. Hindi, pupuna lang. Pupuna, nangira ka, tanga. Ano nangyari, pupuna ka? Tingnan mo sa comment section mo, daming galit. Doon mo lalaman kung kung tama ginagawa mo, hindi. Ako as a content creator, tingin sa comment mo.
Pero syempre, di maiiwasan, may magko-comment dyan, di nanonood. Yun, mahalata mo naman, alayo sa comment, di ba? O, tuloy natin. sponsor na wala namang ginawa kundi mag-sponsor lang. Walang channel, walang ayan, katulad ni Sir Andy Cabral, Ay! tahimik na nag-i-sponsor pero merong reactors na sinisiraan siya. Anong reason? Yun lang. Hindi natin maintindihan ano. Tapos makiklaim na siya ay kalingap. Ay, ang tinutulungan nila Sir Andy, kalingap. Oo, tama. Siguro mas maganda wag na mag-reactor, tumulong na lang siya. Ito na may real talk ni Ate Edna. Tsaka wala naman siya sinabing masama doon. Okay, magtatampo di ba? Sabi nga ni Kuya Bal, ang reactor hindi dapat balat sibuyas. Sabi ni Kuya Bal yun At totoo naman. Di ba kung hindi ko na lang tumulong. Ulitin natin. Hindi natin maintindihan ano. Tapos makiklaim na siya ay kalingap. Ay, ang tinutulungan nila Sir Andy, kalingap. Siguro mas maganda wag na mag-reactor, tumulong na lang siya. Para maranasan din niya yung Oo. Subukan mo maglabas ng pera. Totoo lang. Alam niyo ba guys, kahit naman sa sarili natin. Alam niyo sa sarili ninyo. Mahirap maglabas ng pera minsan. Wala rin maglabas ka ng 1,000 pesos. O kaya maglabas ka ng 5,000 pesos. O kaya 10,000 pesos. Sa isang labasan lang. Sa tingin mo, madali? Tanungin kita. Ikaw maglabas ng pera na ganun kalalaki. Tanungin kita. Ikaw maglabas ng ganun pera, madali ba sa'yo? Mahirap. Lalo na wala ka ng pinagkukuhanan. Di ba, ang sahod mo lang magkano lang. Mahirap mong gawin yun. Sila kaya sa tingin mo, madali yun. Mahirap din yun Kasi bino yung palabas ang pera mo, hindi papasok. Diba? So, mahirap talaga guys, maging sponsor din. Kaya lang, nagiging magaan na lang ang pagiging sponsor kapag ginagawa mo yan mula sa puso. Kapag yun, ang sponsor po, naglalabas ng pera, tumutulong mula sa puso. Hindi nga sanguso Meron kasi tumutulong sanguso para maging bida siya Makilala Yun yung magkaiba doon. Mula sa puso at mula sa nguso. Siya bida, pero yun naman pala ginagawa niyo para magyabang. Pero ngayon, kung sponsor ka, talagang ginagawa mo yun para sa pagmamahal mo talaga. Okay po yun. Walang problema doon. Di ba? Alam naman ng Panginoon ang puso ng tao. Siya lang ang nakakabasa ng puso ng tao. Real talk yan. Yung pagtulong kung talagang siya ay kalingap. Kasi ang kalingap po ang nagbabayad lang sa atin, sa mga sponsor, sa atin, sa kalingap, ay yung charity. Charity. Diba yung pagtulong, yun lang naman ang nagbabayad sa atin, walang iba. Sila, ang Jomcar 18, yung mga sponsors nila, ay mga po yan, no string attached. No string attached. Ngayon, dahil lumaki yung Jomcar 18, merong mga hindi pagkakaunawaan, di ba? Normal naman po yan ate. Tsaka lahat naman ng Jomcar mababait talaga. Meron lang talagang mga nasisirat-sirat. Saan namang community merong hindi pagkakaunawaan. So, anong nangyari ay merong humiwalay na mga grupo galing sa Jomcar 18. Naghiwalay sila at gusto ring magpa-register. Kaya binuo po natin actually yung palang Kalingap, yung KFAG, Kalingap Founders and Admins. Binuo natin yan dahil nung time na yun ay ang dami pong mga page, FB page, channel, YouTube channel na nakikreate. Ang content nila Kalingap, mga love team ni Kalingap Prab. Pero ang nangyayari po ay nauna pa sila doon sa upload ni Kalingap Prab, nauna pa doon sa mga legit partners talaga natin. So, alam mo Ate Edna, yung mga yan, yung mga nagre-upload, yung walang mukha. Alam mo yung nagre-upload ito guys huwag yung masasaktan sa akin. Yung mga nagre-upload Ate Edna, ang sarap ng buhay. Totoo lang Ate Edna, dapat nga pagbawalan nyo yung mga yun Siguro, bigyan nyo sila ng time frame. Like, siguro hanggang 15 seconds lang yung pwede lang i-play. 20 seconds, gano'n. Kasi minsan talaga nagugulat ako, merong mga nagre-upload. As in, ang haba.
20 minutes. Wala silang kahirap-hirap, guys. Siguro release lang dapat. Wala yung iba nag-upload talaga video. Ang buo, grabe yung ang haba eh. Minsan 5 minutes. Kumbaga guys, sila Kalinga Prab nakakaawa. Kasi magkaiba kasi sa reactor. Sa reactor kasi, may nakikita yung mukha namin ano. Hindi buong na video ginagamit namin. No? Kumbaga binabago pa rin namin. Pero yung mga nasa ibang page, re-uploader, ang sarap ng buhay nung guys. Lalo sa YouTube at sa Facebook. Mas malaki ang views nun. Ang reactor, kakarampot lang views namin. Totoo lang guys, kakarampot lang videos namin. Kung lalaki man ang videos ko, sa sobrang sipag ko nun. At talagang ginalingan ko na lang talaga. Kinapalan ko na mukha ko. Pero yung mga re-uploader, isang video lang niyan guys, ang taas. Isang video lang, di niya kailangan mag-effort. Kasi upload lang yun. Puputulin niya yun, konting edit lang, lagyan ng gantong palamuti. Pero mga 5 to 20 minutes or more, ang sarap ng buhay. Ito lang guys. Wag lang masasaktan sa akin mga re-uploader. Ngayon, kung gusto nyo talagang i-release nyo. Ang release kahit papaano 1 minute lang. 60 seconds. Bali, kumbaga fair yun. Walang problema sa release. Malit pa yung video. Pero para mag-upload ka, talaga, anak ng pating, sarap ng buhay, guys. Sarap kutusan. Kaya sa mga viewers natin ngayon nanonood sa akin, pag nakita kayo ng ganun, pagsabihan nyo, huwag naman masyadong mahaba video mo, kapal na mukha mo. Kay Kalinga Prab dapat yan, taas, minsan, ang views nila, million. 100K to 1 million. Hindi sa pagiging madamot eh. Totoo lang kasi hindi sa pagiging madamot. Nagiging totoo lang tayo kasi nakakaawa yung totoong, yung mismo nag-upload eh. Di ba ano? Ang reactor guys, huwag nyo kami punahin masyado. Kasi ang reactor maliit lang views namin eh. Lalo na yung mga reactor na hindi naman kilala. Mas maliit ang views nun kasi may mukha nila. Di ba? Hindi buong video na piplay nila. Pero yung mga re-uploader, kakapal na mukha ng mga yan. Sarap buhay. Pero sa YouTube, naku, sarap buhay lintik. Sarap ng buhay. Ay, nako guys, maniwala kayo. Purpose po natin doon, kaya binuo natin sila para magkaroon tayo ng control sa kanila at malaman nila yung rules. So, open naman po sila, nag-member sila, legit po, may link tayo. Kaya ine-register nila doon yung kanilang mga channel. At kasama na nga po doon yung Jomcar 80 noon. Last year pa yun. So ngayon, hanggang merong mga nagbuo na bagong grupo at nagpa-member din. So tinanggap po natin yon. Kaya lang, nitong huli, kaya nawalan po tayo ng gana dyan sa KFAG na yan. Gawa ng sila mismo, hindi na nagkakasundo. Merong hindi nagkakasundo. Merong lumalabas na usapan po dun sa GC. Diba? May usapan dun sa GC na wala namang, kumbaga, nagpost lang dun si Yang May. Ate Edna, tama bang ginagawa nitong reactor na ito na ganyan-ganyan kasi siya ang topic? Ganun lang naman yung nakalagay doon. Ay, nakalabas na doon, tapos binanata na si Yang May na kesyo. Wawa naman. Tama naman yung valid naman yung tanong eh, di ba? Ba't nga naman yung ganun yung topic? Tanong lang naman yun eh. Tapos sa TED na nangyari. Ano yun? Para sip-sip, para sumbong. Ay, sa GC po yun, sa GC. So, alam ko na ang tinutukoy doon ay si Yang May nagsusumbong sa akin. Parang ganun ang dating nung reactors na nagaganon. Na nagla-live ng mga ganun na topic. So, kaya simula po noon, ilang beses yun nangyari, 2 yata. Ang sumagot naman doon, hindi ako. Ang sumagot, yung member lang din nung KFAG na yun, yung mga nandun din na, ay, hindi dapat ganyan, ganyan. Tapos pinalabas na si Yang May para sumbong, gano'n. Sabi ko, doon yung galing. So, hindi na healthy ka ako itong KFAG. Nakaka-stress yun ating ganyan GC. Kumbaga, nakakalungkot lang, nando sa loob. Totoo lang guys nasa loob si Ate Edna ng GC na yon. For respect lang sana man lang, inintay nyo ang sagot ni Ate Edna. Yung tinutukoy ni Ate Edna na GC ito guys na natin personal. Kung kayo may respeto sa co-founder ng Kalinga, sana hinintay nyo muna yung sagot, hindi yung kayo ang nagde-decide eh. Ako, baka isipin nyo kinakampi ko siyang. Hindi ko po kinakampi siyang. Kaya lang, make sense eh. Ang sinabi lang naman daw ni Ate, bakit ganun daw yung topic ng isang reactor?
Ngayon, pinagbintangan na siya na pala sumbong. Parang mga isip bata, anak ng pati. Di ba unfair nga naman sa tao yun? At the same time, ba't kayo yung ganun kayo mag-comment sa GC? Dapat nandun pala si Ate Edna sa GC nyo. Sana hinintay nyo muna yung sasabihin ni Ate Edna bago kayo magbigay ng mga ganung komento. Kaya minsan magulo ano? Doon yung galing. So, hindi na healthy ka ako itong K-Fag na ito kasi nakakalabas yung mga usapan doon. Oo, Kaya simula po noon, tinigil namin. Sabi ko, wala na tayo, Kuya Noli, natatanggapin na team. Na team, yung team, grupo na i-member sa atin kasi ay hindi maganda. So, stick na lang tayo dito sa Kalingap Solid Sponsors kasi yung Kalingap Solid Sponsors, individual po yun, hindi po yung team. At saka ang pinaka-purpose lang talaga doon ay yung mga hindi po legit na na Kalingap na gumagamit ng Kalingap content ay ma-recognize at yung mga gustong tumulong ay malaman nila kung saan sila magpapadala ng tulong. So, yan po yun. Hanggang ngayon, existing po yung Kalingap Solid Supporters Group na yun po yung hinahandle ko. At meron po itong mga regular na monthly nagbibigay ng share at ini-issuean po natin ng resibo. So, yan po yung open ngayon na ginagamit naman ng mga scammer na nagpa-member din. At meron pong mga nai-scam. Malupit kasi yung mga ganyan, mga may hawak na members. Ito lang guys, ayoko lang sabihin kasi baka magka-idea yung mga loko-loko eh. Yung mga scammer. Ayoko na magbigay ng idea. Pero anyway, ingat po kayo. Maganda sinabi natin na mas maganda pa nga isali yung individual. Walang grupo. May mga grupo-grupo nakakatakot minsan yan guys eh. Pinagmumulan ng yung corruption, ng pang-i-scam. So, yun lang masasabi ko dyan. Pero hindi na ako magbigay ng idea kung paano. So, ang number one na requirements po doon ay kung monetize na. Kaya wag po kayo maniniwala na yung mga hindi pa monetize ay mga pa-member daw. Wala po kami ginagano na na ini-invite na ganun. Ang ini-invite ko lang po doon yung dati nang may channel na nagko-content sa Kalingap na monetize na para ma-recognize kayo. Pwede kayong sumali doon na gustong mag-support. Kasi yun naman po talaga ang hinahanap natin, yung marami po kasing gustong tumulong, hindi alam kung saan ipapadala yung tulong. So yun yung legit. Ngayon ito, saan nagsimula yung Jomcar 23? Actually po may nag-chat niyan sa akin. Ate Edna, ipapa-register namin itong Jomcar 23. Sabi ko, hindi na kako kailangan pa. Bakit? Kasi yung team, yung nag-chat sa akin, register na siya sa KFAG. Ibig sabihin, ikaw, register ka na, ba't ma-register ka pa ulit? So, hindi na kailangan. At saka, isa pa, hindi na nga tayo nag-form ng group. So, yung Jomcar 23, hindi po yan legit na, kumbaga yung merong black and white na link na finil up pa, na ang channel ninyo, ganyan. Wala. Kasi nga po, una-una, ang sabi nila, 23 daw, walang, mga yan Ate Edna, mga wala yan channel, mga sponsors po yan, na walang ganito, ganyan. Ayun naman pala, ba't kailangan pang mag-member? Wala naman pala mga channel. Tapos, yun namang may channel na nagsama sa kanila, ay nag-member naman na sa KFAG noon. So, okay na po yun. Wala nang question sa pagiging legit o hindi legit. Ngayon, ang mahalaga po, nabuo ninyo yan, ay tuloy-tuloy ninyo yan. Ngayon, ang point ko po dito ay kung yung Jomcar 23 ay ang purpose ninyo ay tumulong, Jomcar 18, purpose din ay tumulong, ay di sana hindi nagbabanggaan, di po ba? Tama naman. Yun talaga yung hangarin, di ba? Tama naman, makes sense, di ba? Hindi na dapat nagbabanggaan kasi kung may issue, ba't bumanapatulan, tumulong ka na lang. Parang ganun ibig sabihin ni Ate Edna. Tama naman, ba't magbabanggaan kung talagang hangad pagtulong, di ba? Kung yung Jomcar 23 ay ang purpose ninyo ay tumulong, Jomcar 18, purpose din ay tumulong, ay di sana hindi nagbabanggaan, di po ba? Kumbaga, wala nang silipan dito, tapos masilip doon. Anong nangyayari? Pinasok po ng mga wakwak na reactors ang Jomcar 23.
Jomcar 23 pinasok ng wakwak na reactor. Parang nangyari yan dun sa sa isang love team na nire ako dati. Nagpasukan guys yung mga reactor na hindi kalingap talaga. No guys, gumulo. Ingat po kayo guys. Ito guys, yung sinasabi ni Ate Edna, huwag niyo masasaktan kung may tinatamaan si Ate Edna. Pero alam mo guys, totoo lang sa mga Jomcar 23, ingat po kayo. Kasi naiintindihan ko kayo eh. May mga reactor kasi, no? Ito guys in general to. May mga fans kasi, talagang galit na galit, nagpupuyos eh. Ngayon, yung galit nila, hindi minsan pinapatulan. Ako, di ko pinapatulan yung ganun eh. Sa Marsano, ano mo naman? Ayoko ganun. Di ko papatulan yun. Dahil may mga ganung klase mga supporters. Yung mga reactor na wakwak, dun kayo mabenta. No? Yun, kaya mangyayari, yung mga reactor na wakwak, yan yung malakas manloob na mambanat. Ang trabaho niya, babanatan niya yan. Either babanatan niya muna yung mga viewers. Later on, mga reactor ng Kalingap. Babanatan yan. Later on, babanatan na si Ate Edna. Ganun po yun. Maniwala kayo sa akin, guys. Kung ang susuportan nyo reactor, ay di sa akin lang, hindi kayo lugi. Hindi ko kayo dadalhin sa masama. Pero kung sinasabi ni Ate Edna, reactor na wakwak, nako, ingat kayo, guys. Ingat lang po kayo, masabi ko sa inyo. Kung totoo man ang sinasabi ni Ate Edna, kasi, di ba? Pero portion naman, totoo yan. No, may nakapasok na yung wakwak na reactor. Naku, mag-ingat po kayo. Sabi sa inyo guys, gugulo yan. Maniwala kayo. Yung Jomcar 23 ay, ang purpose ninyo ay tumulong, Jomcar 18, purpose din ay tumulong, ay di sana hindi nagbabanggaan, di po ba? Kumbaga, wala nang silipan dito, tapos masilip doon. Anong nangyayari? Pinasok po ng mga wakwak na reactors ang Jomcar 23. May mga nakapasok. Ibig sabihin ay, ngayon, kasi dahil wala silang mga reactors, sino ang mga nagre-reaksyon sa kanila? Yun po mga kung sino-sino na nagpapakilalang Kalingap daw sila, tapos, pero ang topic nila, sirain si Yang Mi, siraan si Andy Cabral, si Sir Andy, siraan si... Yung mga nasa yung mga nasa... Putek. Now I know. Ingat kayo, Jomcar 23, mahal ko kayo Nako po. Pag mga reactor nyo ganyan, naintindihan ko kayo Minsan parang wala kayong tagapagsalita Wala kayong tagapagtanggol Kaya gigil na gigil kayo kay Yang Mi. Gigil na gigil kay Andy Cabral. Siyempre si Marsano, hindi nyo maasahan to sa ganyan. Hindi ko gagawin kasi yun Ngayon, based kay Ate Edna, may nakita pala kayong mga reactor na wakwak. Doon kayo kumakapit. Ingat po kayo. Ingat po kayo guys Maniwala kayo. Sa Jomcar 18, so hindi po tama yon. Simula doon sa comment ng mga viewers, kinakampihan ng mga reactors na nagla-live laban dito sa Jomcar 18. Oh, okay. Na mali. Mali po. Kasi ang Jomcar 18, yan po ay legit na isang grupo ng mga sponsors po yan na walang ginawa kundi mag-sponsor lang. Mag-sponsor. So wag po ninyong sakyan yung mga comments ng mga yung mga comments sa pag kayo naka-live comments ganyan. Tapos parang nangyayari, parang nagpapagalingan tuloy yung Jomcar 18 saka 23 na hindi tama. Iisang lang po yan. Grupo na nagsimula sa Jomcar. So ngayon kung magpapatuloy po kayo ng ganyan-ganyan, ang masisira, Jomcar, di nyo po napansin, iba mga sponsors na nag-create ng mga bagong grupo nila, nandun na ngayon kay, kay Mick Chris. Pero, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong pumunta doon, ha?
Tama lang po yun kasi yun ay bagong beneficiary, nangangailangan. Pero, wag natin kalimutan yung pinagmula natin na ano na yung Jump Car 18. Hindi po yan pwedeng maalis kasi mayroong narinig ako doon sa live na ano na parang buwagin na, wag nang gamitin. Bakit hindi gagamitin? Eh, pangalan man lang. Kapal na mukha. Eh, ang tanong ko, ikaw ba nagbuo nun? Bubuwagin. Ay, pambira. Grabe, masyadong entitled talaga ibang Pilipino. Ano ba yung ugaling Pinoy natin? Naku po, kung idadali sa ibang bansa yan, nakakahiya. Ang masakit, sa kalingap niya pa dinala. Ano ba yan? Hindi po yan pwedeng maalis kasi mayroong narinig ako doon sa live na ano na parang buwagin na, wag nang gamitin. Bakit hindi gagamitin? Eh, pangalan man lang. Dapat masaya pa nga kayo. Si Jomar at saka Jomcar, masaya sila. Masaya Oo. yan sila. Bakit? Kasi daladala yung pangalan nila. Kumbaga pride nila yun. Tsaka Ate Edna, nagpapakita na ang Jongkar ay humble. Jongkar is love. Diba, magko-comment, Jongkar is love, pero hindi naman alam ang ibig sabihin ng Jongkar is love. Yun ang Jongkar is love, yun ang totoo. Ang Jongkar ang nagdadala nun. Jongkar is love, ibig sabihin, kahit kaaway mo, mamahalin mo. Ganon. O kaya, kahit ibang love team, mamahalin mo din. Jongkar is love nga eh. Di ba Na kumbaga sa pagtulong ng Jomcar 18 ng mga reactors na nanggaling sa kanila, kasama sila doon. Diba? So hindi na yan kasi pangalan na yan ay nandyan na yan. Oo. Hindi mo pwedeng tanggalin. Oo. So ngayon, Hindi naman mabubuwag yan. sino ang gusto nilang tulungan? Tutulong sila. Oh, walang problema doon. Tutulong sila kala Jomar. Walang problema. Kay Carla. Oo. Gano'n na lang po. Tapos kayo naman pong mga tayo naman ng mga viewers, mga supporters. Huwag natin pagparasilipin yung mga ginagawa nila, yung pagtulong nila kasi nga ay sa Kalingap yun. Sino bang ang Mikris, di ba Kalingap? Oo. Sino ang Jomcar? Kalingap. Tsaka masyadong panatikos, wala sa hulog yun, Ate Edna. Wala na sa hulog. Ganun. Baka sabihin ninyo, kayo Kalingap din, reactors. Baka kayo ang hindi Kalingap, di ba? Yung mga pumapasok dun sa mga reactors na Kalingap, tapos binabanatan yung kapwa Kalingap. Limot na po ninyo yung rules na na walang banatan. Dapat Oo. ang reactors hindi sa kapwa reactors. So, tingnan natin, baka yung lang tayo, sa bibig lang tayo Kalingap, pero yung puso natin talaga, silent bashers pala. Ay! Naku po Ay, naku Mahirap yan. Silent bashers ka pala. Naku na po tayo. No? Marami pong ganyan. Mga sa pangalan, siyempre Kalingap, at kumukontent sa Kalingap, reactors ng Kalingap, Ay! member pa ng ng Karepa, o kaya ay ng ng KFAG, o kaya ay ng mga member dyan sa pangalan, pero yung palang mga nila, mga pag nagla-live, ayun, mga ini-entertain yung mga bashers. O, diba? Ine-entertain ang mga bashers. Eh ako, Ate Edna, subukan lang na may mambash. Namimiss ko nga may mambash sa live ko. Tataka nga ako, Ate Edna, wala nang babash sa live ko. Kasi chinichinelas ko pag bumuka. Pinupulutan ko Subukan sa tingin yung live ko, wala. Wala nang babash kay Carla, kay Papa, wala. Lintek. Diba? Ganyan yan, diba? Mabuti nga lang ang bilib ako kay Carla. Napakarami na pong napakarami ng mga pagsubok na mga dumaan sa kanila, pero hanggang ngayon hindi natitinagan. Tama yan, Jomcar matatag. Ayan. So, bilang po tayo mga supporters ng Kalingap, alam na po natin yan sa habang panahon, ilang taon na, 5 years na yata, na ganyan ang senaryo, diba? Kilatisin natin yung mga mga reactors na kumo-connect sa Kalingap. Tapos ang pala, hindi naman talaga siya legit. Oo. Katulad dito, may nag-send sa akin yung Hasa ba yun? Hasa. Minumura sila Sir Andy, si Yang Mi,
Sino pa yung mga minumura? Alam niyo pa yung Hasa, si Hasa? Anong hasa? Dati yung bumabanat kay Reyna. Oh. Hindi ko nga alam kung bakit naging ano yan. Naging, pumasok kasi yan kay Kuya Mel. Ngayon kaklosan ni Kuya Mel. Ngayon kakampi na ni Kuya Mel. kalaban na nung nag-ampon kay Reyna. Nahirap yan. Pero pinapakilala nila, kalingap sila ngayon. Kalingap na daw sila. Tapos, binabanatan, itong mga, nawala silang kaalam-alam, nakalaki-laki ng ginawang contribution sa buhay ni Carla. Di ba? Ganun ang matiin ng masakit, Ate Edna, no? Sila, wala silang naiambag dun sa kay Carla. Pero sila pa yung entitled kung makabash dun sa tumulong kay Carla. Biri mo ilang dollars yung inilabas nila kay Carla. Tapos kayo. Pag tinignan mo pagmumukha, putik talaga. Baka pag pinrofile mo yung guys, hindi sa hindi sa panliliit Baka pag pinrofile mo background mo, matatawa ka na lang Tapos ipoprofile mo yung background ni Sir Andy, walang sinabi. Hay nako Pilipino. Mga Pilipino, ba't ganyan ugali natin? Masyado tayong entitled. Nakatuntong lang sa kalabaw. Mas mataas pa sa kalabaw. Anak ka ng patay. Ang tamaan bukol. Sakit sa puso. Aware po tayo sa mga ganyan. Pasensya na po sa mga Minumura daw si Sir Andy. Lupit Yung po mga paramura na reactors na nagkiklaim na kalingap sila, hindi po yan kalingap. Ano po yan? Kalingap sa labi. O, di ba? Kalingap sa labi. Kalingap sa uso. Ate na ako. Nangigigil ako sa mga ganyan. Kalingap sa labi. Pero di naman po natin pinagdadamot kasi yung pangalan natin. Oo. Kinaakin mong kalingap ka, bahala ka. Kung Wala ka sa buhay mo. kalingap ka. Pero makikita naman yan ng mga Oo. solid kalingap. Tama. Diba? At kilala natin yan, yung mga kalingap Oo. sa labi. Para mura naman. Pag kalingap ka, di ka dapat nagmumura. Di ka dapat nagkikreate ng Bashing. awayan Oo. sa kapwa reactors, kapwa... Alam mo ate, na masakit kasi, matatapang lang yan sa camera. Pag totoong buhay, dapat nga magkaroon totoo kasi Ate Edna, kung may matatapang talaga ng mga reactor. Boxing na lang. Personal. Wag na sa social media. Suntukan na lang. Diba Papalagan ko. Totoo, wala salita sa harap-harapan na lang. Kung suntukan na lang. Total, matatapang kayo. Diba guys, suntukan na lang. Total, matatapang naman kayo. Nakakalungkot lang supporters o Ang laki na kasi po ng kalingap, kaya yung iba pilit na sumasakay sa kalingap para syempre content. Oo, content. Pero makikita natin yung totoo talaga na tumutulong. Knock ng pattern. Di ba? Tumutulong sa mga beneficiary. So yon. Tingnan po natin ang tulungan po beneficiary, hindi po yung vlogger. Ayo. Ang vlogger tulungan natin kung ma-sponsors tayo, ganyan. Oo. Pero ang pinaka natin, sino ang beneficiary? Ang beneficiary natin si Carla, si Beyonce. Si Jomar, hindi natin yung beneficiary. Ngayon, kung tutulungan si Jomar, tawad na lang po yun. Kumbaga yun ay favor para kay Jomar. Pero kung ang tutok natin ay na kay Jomar na, si Jomar na lahat-lahat, binigyan na natin ng kotse. Hindi ko inaano ito hindi ko inaano si Jomar Sa sponsor lang po. May binigyan natin ng kotse, binigyan natin ng bahay, binigyan natin ng lahat na, lahat-lahat. Baka po, baka iba naman na po yun. Di natin alam. Baka bilang sponsor, tanungin din natin sarili natin, iba na yata ito ginagawa ko, hindi na ito. Diba? Ang beneficiary po dyan, si Carla, tandaan natin.
Tapos So, ibig sabihin, sabi ni Ate Edna, ang dapat talaga tulungan yung beneficiary. Ngayon, kung tutulong man sa vlogger like Papa Joms, ano na lang yun, parang ano na lang talaga, parang bonus na lang, ano. Kasi alam naman natin may mga tumutulong kay Papa Joms because of his charity, ano. Pero kasi ang beneficiary kasi, ang beneficiary kasi dapat talaga yan ang primary na tulungan, di ba? Tama naman yun sa Ted. di natin alam. Baka bilang sponsor, tanungin din natin sarili natin, iba na yata ito ginagawa ko, hindi na ito. Di ba? Oo. Ang beneficiary po dyan, si Carla, tandaan natin. Tapos si Viance, ayan. Kung ang beneficiary natin ay si Viance, nakita naman natin na may bahay na, stable na, tapos sila lahat, hindi lang si Viance. Ngayon, nag-aaral. So, bakit wala naman po sa inyo nagko-control para tumingin kayo dun sa ibang beneficiary, di ba? Tama. Si Kalinga Prab, meron siyang pinakubahayan na walang sponsor, pero tuloy-tuloy lang. So, ganun po yung trend ng ng Kalingap. Kapag napabahayan na yan, nabigyan na ng kabuhayan niya, okay na po yun. Okay Tapos na. Move on naman sa ibang beneficiary, Ate Edna. Tama sa Ate Edna. Yung sponsor ni Viancy gustong tumulong kay Edo, sa beneficiary rin ni Edo. So, ganun po yun. Tama naman. At hindi man po natin nililimitahan yung inyong kakayanan bilang mga sponsor. So, salamat nga po at kayo ay tumutulong. Malaking tulong po yun sa mga vloggers. Pero kapag yung nakikitaan natin po ng ng kakaiba ng mga halimbawa yung mga reactors natin na nagsasabi na sila nga ay kalinga, pero makikita naman natin na mayroong mga nakikipag-away, inaaway yung kapwa kalingap. So mahirap na po yung ganun. Tama. Nasa atin na yun, mga viewers, mga Kalingap Solid supporters na walang mga channel, kung suportahan natin sila o hindi. Kasi may mga nagchat-chat sa atin. Ma'am, bakit po ma'am ganito yung mga awayan ng awayan? Ayan, sabi ko, hayaan na po ninyo natin sila, hindi natin sila makontrol. Kasi may mga reason pa yan channel ko ito. Wala kayong pakialam. Channel ko. Actually, mali yun eh. Tama naman, channel mo yun. Pero kung kasi for example, channel ko to, huwag mo pakialaman. Okay lang, kasi channel mo yan eh. Kung may problema ka sa channel mo lang. Kaya lang, kapag nagko-content ka na, at makakatapak ka na ng ibang beneficiary, ng ibang mga Kalingap partners, at masisira mo ang pangalan ng Kalingap, natural, kailangan ka punahin. Kino-content mo yung Kalingap eh. Kung gusto mo, channel mo yan, i-content mo, channel mo. Huwag ka mag-content ng Kalingap. Ngayon, kung pinupuna ka, dahil may nasisira pangalan ng Kalingap, meron silang karapatan na punahin ka, tanga. Di ba, Kung ayaw mong pumuna, huwag ka mag-content ng Kalingap, tanga. Meron silang rules eh. Meron silang rules and guidelines na dapat sundin. Ngayon, kung sinasabi ni Ate Edna, ni Kuya Bal, ganito, di makinig ka. Kung ayaw mong makinig, i-content mo sarili mong channel, huwag ka mag-content ng Kalingap, tanga. Tama naman yun eh. Wala namang kontra yun eh. Yung channel ko to, huwag nyo pakailaman. Tama naman. Pero pagdating sa Kalingap, nakingialam ka, tanga. Diba? Kung ayaw mo pakialaman, huwag ka mag-content ng Kalingap, di ka na pakakailaman. Kahit ako walang pakialam sa'yo, lintik ka. Kaya ngayon, magko-content ka. Ko-content mo si Carla, si Beyonce. Mangyayari, ibabash, Tapos pag pinuna ka, hindi, channel ko to. Pakialam ko sa'yo, lintik ka. Mag-content ka ng iba. Mag-content ka ng politika, gusto mo. Hindi ka pakikialaman. May rule sila Ate Edna, sila Kuya Bal, sa kasi Kalinga Prab, diba? Bobo lang ang putik. May rules, ganun kasi yung guys, kung ayaw mong pakialaman, ayaw mong sumunod, umalis ka ng Kalingap. Ganun lang yun eh. Ganun yung guys. Kahit ako as a reactor ng Team Kalingap, kasi dati galing din ako sa ibang community. Or wala akong community, actually wala akong community na sarili kong channel yun guys eh. Ngayon, nasa Kalingap ako, I need to I need to follow the rules and guidelines. Ganun lang po yun,
ko ito, kung anong gawin ko dito, kung anong itapik ko rito, pero masabi kalingap sila. Wala ko. Tapos sasabi wala daw pakialam. So, tama po yun, walang pakialam. Kaya huwag natin silang pakialman. Huwag niyo supportahan. Kung mura sila dyan, ay di hayaan na natin sila dyan. Huwag na lang po nating panoorin. Kay, ayan. So, yun. So, yun lang guys ha. Medyo ano tayo ha. Puputulin ko ha. Sana may napulot kayo guys. Minsan maganda rin mapag-usapan to guys for educational purposes. Hindi sa anong pa mang sa ano pa mang mga bagay guys, okay? Anyway guys, maraming salamat sa Diyos and please comment down below kung agree pa kayo sa pinagsasabi ko. Kung hindi naman okay lang din. Pero nasa inyo po yung control at syempre good luck sa Jomcar 23 and Jomcar 18. Sana po matigil na po yung away at ingat po kayo especially sa mga Jomcar 23 na sinasabi ni Ate Ed na may nakapasok na mga reactor na wakwak. Ako, maniwala kayo guys. Hindi kayo dadalhin yan sa tama. Babaksak kayo. Maniwala kayo sa akin. Matagal na akong reactor. Nakita ko na yung ganyan. Doon kayo babaksak kung mananatili kayo sa mga wakwak na reactor at sa mga nagpapanggap na kalingap. Anyway guys, this is Marzano again. Samahan nyo dito guys sa akin next video reaction, and to God be the glory guys. Bye bye.